February 27th. Radikal na epekto ng muling pagkabuhay. Kung sa buhay lamang na ito tayo ay umaasa kay Kristo, tayo na ang higit na kahabag-habag sa lahat ng mga tao. Unang Korinto 15:19, napagpasyahan ni Pablo mula sa kanyang araw-araw na panganib sa kanyang patuloy na pakikipaglaban at pakikipagbangga sa mababangis na hayop na ang buhay na kanyang pinili sa pagsunod kay Jesus ay kahangalan at kapighatian kung hindi siya muling mabubuhay mula sa kamatayan. Kung ang kamatayan ang katapusan ng lahat, sabi niya, kumain at uminom na lamang tayo sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Unang Korinto 15:32. Hindi ito nangangahulugang maging mga sakim at lasenggo tayo kung walang pagkabuhay na muli. Ang mga lasenggo ay kapighatian din, may o walang pagkabuhay na muli. Ang ibig niyang sabihin ay kung walang pagkabuhay na muli, ang makatuwiran ay mabuhay ng katamtaman upang mapalaki ang pansamantalang kasiyahan sa mundo. Ngunit hindi ito ang pinili ni Pablo. Pinili niya ang pagdurusa dahil pinili niya ang pagsunod. Dumating si Ananias kay Pablo pagkatapos ng kanyang karanasan kay Kristo sa daan patungong Damascus, dala ang mga salita mula kay Panginoong Hesus. Ito ay sapagkat ipakikita ko sa kanya kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang batahin dahil sa aking pangalan. Gawa 16. Tinanggap ni Pablo ang pagdurusang ito bilang bahagi ng kanyang pagtawag. Paano nagawa ito ni Pablo? Ano ang pinagmulan ng ganitong radikal at masakit na pagsunod? Ang sagot ay matatagpuan sa unang Korinto Kabanata 15 talata 20. Ngayon, si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga nila na mga namatay. Sa ibang salita, si Kristo ay nabuhay at ako rin ay mabubuhay kasama niya. Kaya walang paghihirap para kay Jesus ang nasasayang. Unang Korinto 15:58. Ang pag-asa sa pagkabuhay na muli ay radikal na nagbago sa pamumuhay ni Pablo. Pinalaya siya mula sa materialismo at pagkahumaling sa makamundong bagay. Binigyan siya nito ng lakas na tiisin ang kawalan ng mga aliw at kasiyahan na pakiramdam ng maraming tao ay kailangan sa buhay na ito. Halimbawa, bagaman may karapatan siyang magpakasal, unang Korinto 5, isinantabi niya ang kasiyahang iyon dahil tinawag siyang tiisin ang maraming paghihirap. Ganito ang sinabi ni Jesus na dapat baguhin ng pag-asa sa pagkabuhay na muli ang ating pamumuhay. Halimbawa, sinabi niya sa atin na imbitahan sa ating tahanan ang mga hindi makakabayad sa atin sa buhay na ito. Paano tayo dapat ma-motivate na gawin ito? Bababayaran kayo sa pagkabuhay na muli ng mga matuwid. Lucas 14:14. Ito ay radikal na panawagan sa atin upang masusing suriin ang ating kasalukuyang buhay. Nabubuo ba ito ng pag-asa sa pagkabuhay na muli? Gumagawa ba tayo ng desisyon batay sa pakinabang sa mundong ito o sa pakinabang sa susunod? Tumatahak ba tayo sa panganib alang-alang sa pag-ibig na maiintindihan lamang bilang matalino kung may pagkabuhay na muli? Naway tulungan tayo ng Diyos na muling italaga ang ating sarili sa isang buhay na pinapahintulutan ang pagkabuhay na muli na magkaroon ng radikal na epekto sa ating pamumuhay.